na hindi siya inaswak. Totoo ba? Sabi ni Lola, tik-tik nga daw napapadura eh. Ikaw ba? Eh, Ikaw. Yung mapagpalang gabi mga idol. Hal, upload mo nga sa YouTube yung kagabi. Digit na ivory. PJ Kindig, shoutout sa'yo from Naik Cavite. Shoutout sa'yo, Lods. Ako lang, walang iba. Shoutout sa'yo. Kulit ng pangalan na. Maria Karen Orozco, shoutout sa'yo. Mapagpalang gabi. Jan Benedict Osorio, Ave Maria Purisima. Sinpicado Concibida sa'yo, kapatid. Sa'yo, shoutout sa inyo. Parami-rami muna tayo, then pakashare na rin ng ating video. Kung maganda to ha. 3, 6, 9, 12. Solve na. Lagi tayo na unahan na solve na lagi yung Maayong gabi, Commander. Maayong gabi rin sa'yo. Giovanni Tapping is watching. Shoutout sa'yo. Lagumbay JL, shoutout sa iyo. Reynaldo Adona, shoutout sa inyo. So yun, isang mapagpalang gabi sa lahat, mga Lods. At tayo ay so yun mga idol, sa lahat po ng mga pupunta dito sa Saturday and Sunday ay wala po kami rito. 7 Arcangeles. Mapagpalang gabi din sa'yo. Shoutout Commander, mapagpalang gabi kay Ricky Martin Sarion. Parang kumikislap-kislap yung paningin ko. Sisilaw. So, ayan mga Lods, sa lahat ng mag-o-order ng gamit. Doon sa mga mag-o-order ng mutya ng tubig, wala na kasi tayong mutya ng alitap-tap, na ubos na yung mutya ng alitap-tap natin. Wala na tayong makuhanan eh. Tag-ulan kasi kaya walang mutya ng alitap-tap. Sakit naman ang paa ko. Saan ko ba nailagay yun? Ay, paabot nga nung dalang kahoy dito, yung matanda. Hindi ko nga pala na-i-vlog yung si Kuya. Na-interview sana natin na ipakita yung kanyang mga gamit. Meron tayo kasing
ano dito mga idol, meron tayong bisita na antingero na taga Quezon. So, followers ko raw siya. Matandang antingero na, as in matanda na talaga. Matagal na siya sa larangan, hindi lang kilala kasi hindi siya nagpe-Facebook. May Facebook siya pero hindi niya ganong alam gamitin. So, napapanood lang daw niya ako sa YouTube channel. Then yun, nagpa-picture nga kanina. At nagkakwentuhan kami, then nakipag-trade ng gamit dito sa atin. Wala daw siyang bato omo na itim. Nakikita lang daw niya yung bato omo itim niya sa YouTube channel ko lang daw. Shoutout sa iyo, idol, at mapagpalang gabi. Shoutout na rin kay Richard Bantolo. Ano to? Bans Inyon. Mander, magandang gabi. Yes po, magandang gabi rin sa iyo. Kay Brad Bongon. Borgon pala. So, ayan mga idol. Mamaya ipapakita ko rin yung mga gamit sa inyo. Then, nag-ayos-ayos na ako at wala nang mapaglagyan na naman ng mga gamit natin dito. Sobrang dami na naman pala. So, iyon. At naging okay. At dito, lagi ko kasi nililinis to. Good evening din pa kay paring Ben Panganiban sa ating kumpare na taga Batangas. Commander Tiger, isa rin nating kumpare yan. Shoutout tayo dyan sa Montalban, kumpare. Maulan ba dyan sa lugar ninyo? At yun mga idol, pakipollow na rin si Commander Leon. Commander Tiger. Manggagamot or mananambal na taga Montalban na isa natin sa mga kumpare ng mga manggagamot dyan. So, kung kayo ay malapit lang sa kanyang area, pwede kayong pumunta upang magpagamot para hindi na kayo pupunta rito at malalayuan pa, sa mga malalapit lang dyan. May mga taga San Mateo na tinuturo ko dyan sa iyo, pare. Ewan ko kung nakakarating naman. Sabi ko, i-search lang yung iyong account. Ay makarating sila dyan. Kesa naman sa pupunta pa rito. Magkatambimbayan lang kasi San Mateo at Montalban. Majane Berdiflor, shoutout sa iyo. Mapagpalang gabi rin sa iyo. Baghari ng Mindanao, shoutout sa iyo. Nadali mo ako sa Comsec kanina. Ako yung nag-comment na may kahawig. Majane Berdiflor. So yan, shoutout muna sa inyo sa lahat-lahat. At doon sa lahat ng mga sayang nawala sa isip ko kasi inaantok ako kanina, so sana nakita ninyo yung na-vlog ko sana si Kuya, isang matandang manggagamot. So, subscriber and follower ko rin siya sa Facebook. So, hindi daw siya nagko-comment talaga. Kaya hindi siya ganong kilala. Kumbatero ng Bohol, shoutout sa iyo. Yan, mga kapatid natin na mga manggagamot, kumbatero ng Bohol o manggagamot ng Bohol. Watching from Bohol, shoutout sa inyo lahat yan. Ingat kayo dyan, maulan na panahon. Shoutout idol from Occidental, Mindoro. Kay Jezreel Maglente. Shoutout sa inyo dyan. Ulan pare dyan, wala. Wala dito, walang ulan dito maghapon. Inaantay ko nga na umulan kasi yung mga halaman ko para hindi na kami magdidilig eh. Ang bonsai kasi napakaselan. Kahit natagulan, kailangan mo pa rin siyang diligan. At mabilis siyang sumipsip ng lupa kasi mga matatanda na sila, napakarami na nilang mga ugat. Kaya kailangan laging diligan. Shout out kay Ronnie James Iklarino ng Palawan. So shout out sa inyo. Isang lugar na gustong kong puntahan na yon, si Commander Sator. Mapagpalang gabi rin sa iyo. Shout out sa iyo, Commander Sator from Oriental, Mindoro, Pinamalayan. Isang gusto kong marating sa Mindoro, Occidental. Hindi pa ako nakakarating dyan. Ano ba itsura ng Occidental? Mukha rin bang probinsya? Magandang gabi, Commander. Pa-shoutout. Shoutout kay Giovanni
Tapping. Kay Jetro Karindang, shoutout sa inyo. So yun, sa mga iba, maya-maya mag-start na tayo, di na tayo makapag-shoutout. Dennis Tobalya, shoutout dito sa Zamboanga City. Shoutout sa inyo dyan sa Zamboanga City. Maayong banggi sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat ba o sa imong tanan? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan eh. Ngayong gabi sa inyong tanan. Maayo. Kaninyong tanan. Ah? Kaninyong tanan. Tanim? Kaninyong tanan. Santo ninyong tanan? Kaninyong. Kaninyong. Magandang gabi kay Jan Eric. Hay, Abalos. Abatas. Ba't ang lilit kasi nitong sa iPhone? Shoutout sa 37 viewers. Mahinay John Clark. So yung mga pinapakita ko ng mga gamit ngayon, kung gusto nyo mag-mine kayo, mga lods. No, sa mga gustong mag-mine dyan, pwede kayong mag-mine. So nakikita nyo itong nilalaro ko. Ito po ay tinatawag nating stress dice. Hindi siya stress ball, stress dice ang tawag dito. Ito ay stress ball ng mga nasa spiritual na mga Chinese. Isa rin siya sa mga feng shui. No, pwede rin siyang hulaan. Dahil dice siya, pwede mo siyang pagulungin. Kung swerte ka ba sa lakad mo, kung siswertehin ka ba kung saan man, pwede kayo magtanong sa kanya. So, stress dice ang tawag dito, mga idol. Ito ay isang laruan na nagtatanggal ng stress reliever dice pala. So, nagtatanggal ng stress. Pwede mo siyang paikutin dito lang. Yan, ganyan lang, oh. Ganyan lang. Lahat siya umiikot. So, yung mga tatak niya, yan. Napakagaganda ng mga tatak niyan. Yan. Tapos dito naman, kusang naririnig nyo ba yung maingay sa aking kwarto? Nakabukas kasi yung MP4 ko. PS4 ba o PS5, basta bahala na yan. Bili lang ng bili. Basta mapaglibangan. Lulin. Sinpikado, konsibida sa iyo. So yun, mga idol, pwede na tayo mag-start at marami-rami na kayo. Bro Bert Healer SD, mapagpalang gabi, shoutout sa iyo. Ronnie Montella, shoutout sa iyo. So sa gustong mag-mine, pwede kayong mag-mine. So ipapakita ko muna. Salamat sa iyo, kuyang. Hindi ko na itanong yung pangalan mo, basta na lang kami nag-usap-usap dito. Salamat sa iyong ipinagkaloob sa akin na kahoy na anubing. So ito, mga idol, yung tinatawag na medalyon ng Poong Santa Cruz ng Batangas, na mas kilala sa tinatawag na alitagtag, krus ng alitagtag. So hindi siya tinatawag talagang krus na alitagtag. So ang tawag lang ng iba, krus na alitagtag ng Batangas. Kasi yung alitagtag sa Batangas yan. So ngayon ito, ang tawag dito kapag nagawa na siya, ang tawag diyan ay Poong Santa Cruz. Cruz ng Poong Santa Cruz. Meron ako dito. Pakita ko lang para familiar kayo sa itsura. Ang hirap talaga tumayo. Sakit ng mga hita ko. Para akong minasa. Para akong sumali ng fraternity. 13 seconds masakero. Aroy. Ang sakit. Iba talaga pagka tumatanda tayo. So ito po yung tinatawag na Poong Santa Cruz ng alitagtag. So, pasensya na kayo, simple lang yung design yan. Merong mga mahal na ganitong klase. Maabot ng 5,000, pero parang tinatamad akong bumili. Ito, nasa ano lang to, bili ko rito eh. 4K yata. Pero yung sagad na disenyo, pinakamagandang design nito, 5,000 and up pataas. Yung ganyan po, ang Santa Cruz. So ito yan, yung kahoy na to, ang tawag dito ay anubing. Ito yung kahoy na anubing. Yung anubing na kahoy, ito yan, mga idol. Medyo manilaw-nilaw. At ito kasi, kaya brown na siya. Ito ay inabot na ng 20 years na nakatambak dun sa kanilang lugar. So ang anubing ay isang malambot na uri ng kahoy na ginagawa ng krus ng Poong Santa Cruz. At ito rin yung krus sa simbahan ng Alitagtag, Batangas. So, yun din po yun.
So yun, marami na naman tayong maintindihan sa ating live. So ngayon, at ipakita na natin isa-isa. So sa naghahanap sa atin ito, ang bigayan ko nito mga idol ay 3K. Ano, original siya na liklay, 7 colors. Papatingin si Mrs. bigla. Alin yosi ko, hal? Ito siya mga lods. Stainless na rin, hindi kinakalawang. Stainless din to. Yosi. Tsaka tubig. 7 colors liklay. Yan. Diyan, malaki yan. Ayun, nakita ko na yung si parang Diyos Abbas I-shoutout sa'yo pare, kamusta ka na? Napag-aalala mo kami sa spiritual, ang tagal mong hindi nagparamdam. Isa yan sa mga manggagamot na ritualist ng mga kaibigan natin, tropa natin na matagal na panahon na. Matagal nang manggagamot na yan, biglang nawala. Nag-asawa na yata. Ito naman yung tinatawag na death liklay. Yan, ako lang gumawa niyan, nilagay ko dyan. Nakalutang lang siya. Lumalaki na nga siya Paano kaya? Pag lumaki siya ng lumaki, mabibiyak kaya itong lalagyan niya. Lumalaki ito mga idol. So, ganun din. Hindi gaya natin. 3K din siya. Then, meron din dito mutya ng tubig. Ito yung mutya ng tubig natin. Yan, sa mga naghahanap, 1.5 lang bigay ko dito. Original o legit Hindi yung hindi yung ganto kalalaki. Yung ganto kalalaki, huwag kayong bibili nun. Maniwala kayo sa akin, 100%. Fiberglass yun na ginutay-gutay at binilog. Binilog lang yun mga idol. Sayang lang yung pera nyo dun. Ang mura, di ba? 500. So yung iba naman, benta nila 20 mil, yung mga hindi nakakakilala. Bibenta nila ng 20 mil, tapos tuntua sila, ay may mutya na kami ng tubig. May pambala lang pala sa tirador. So ito yung tunay na mutya ng tubig mga idol. Ayan yung mga maliliit na yan na nasa loob. So kapag nilagay mo siya sa tubig, magiging transparent siya. Halos hindi mo na siya makita pag inilagay mo to sa tubig. Ay Tricia, Malole, shoutout sa'yo. So yun mga idol, yun yung kasama namin. Yan yung kasama namin sa Sabado, no? Mga Ghost Hunter. Sila yung San Pedro Ghost Hunter ng Laguna. So magkakasama kami sa Sabado. Sayang, hindi makakasama si Paring Kram. Ha? Next pa. Kala ko ito na. Ayos yun. Kala ko sa Sabado na. Okay, pwede pa pala kayong pumunta dito mga idol. No, kala ko sa Sabado na. Pwede pa pala kayong pumunta rito sa mga gustong makita ako rito sa Sabado, Mikey pa. Maraming gustong pumasyal Nagbakasyon lang ako. Sabi ni Diyos Abbas, bakasyon, nag-asawa ka na yata Naghanap ka yata ng apam dyan Okay na pala yung profile mo Oo nga. Alam namin ni Commander mga baho nila, hahaha. Sino na naman, brother? Yung mga ipinaliwanag ko sa tubig. So, ayun, totoo naman yung sinasabi ko mga idol. Hindi kasi ako, naawa ko sa inyo, bili kayo ng bili ng mga gamit. Legit ba yung mga nabibili ninyo? Bakit kayo bumibili ng gamit? Kasi unang-una, pampaswerte. Diba? Ang mutya ng tubig, pampaswerte, tsaka panglinis ng ating spiritual na kapangyarihan o spiritual na kakayahan. Panlinis siya Kumbaga panlinis. Ngayon sige nga, paano nyo gagamitin panglinis yung fiberglass? Diba? So kawawa kayo. Kaya ako, kahit na maraming magalit sa akin, kahit magkaroon ako ng maraming kaaway, at least yung mga kaaway ko, yung mga kupal sa spiritual. Diba? Real talk ulit yun. Ito naman sinasabi ko. No? Magalit sila, wala naman silang magagawa. Hanggang galit lang naman yan At least, maraming mga taong nagiging safe sa kanilang mga tinatangan. Kaya nga tayo nag-i-spiritual Nag-i-spiritual tayo sa katotohanan. Hindi tayo nag-i-spiritual sa panloloko.
makikilala ba ako ng ganito? Sisikat ba ako ng ganito kung loko-loko ako? Baka noon pa, bumagsak na ako sa spiritual. Marami nang hindi tumangkilik sa akin, marami nang hindi naniwala. No? Tsaka hindi mabulaklak ang dila ako, mga lods. Kabisado nyo ako, real talk ako. Hindi ako natatakot kung pader man yung babanggain ko. Basta, nasa tama. So, ayun lang, mga lods. No? Ang tanging masasabi ko lang sa inyo, kung bibili kayo ng gamit, dapat legit yung gamit nyo. Kasi unang-una ang pera, hindi nyo yan pinupulot. Sabihin na natin, marami mga babae. Oo, sabihin na natin, binibigay lang ng asawa ninyo. Yung iba na bumibili sa akin, binibigyan ng asawa nila para magkaroon sila ng budget. Pero pinagpapawisan at pinagpapaguran yan eh. Meron bang pera na pinupulot lang? Kung pinupulot lang yung pera yan, kahit bumili kayo ng mga peke, kung hindi nyo pinagpapaguran yung mga pera nyo, sa akin concern lang. Hindi ko pinakikialaman yung mga binibili ninyo. Kaya lang kayo kawawa sa huli. Diba? Ang dami-dami yung mutya, ang dami-dami yung gamit. Kung medalyon, walang visa kasi binili sa Lazada. Walang konsagrasyon, walang dibu-dibusyon. O diba, nagsabit lang kayo ng tanso sa liig ninyo na wala namang kwenta. Diba? Real talk yun, walang kwenta. Bakit? Sasabihin ninyo, ay wag mo naman sabihin walang kwenta, Commander, nandun yung imahe ng Panginoong Diyos eh. Oo, nandun na nga yung imahe ng Panginoong Diyos. Pero hanggang imahe lang ba ang magagawa ng suot-suot yung medalyon? Di ba kaya nga kayo nagsusuot para maproteksyonan? Kaya kayo bumibili ng mga pampaswerte para swertehin? At isa pang masasabi ko sa inyo, tandaan ninyo, may kaugnayan sa nagbebenta. Lagi nyong iisipin yung nagbebenta kung legit ba yung nagbebenta. Sa madaling salita, maging aware ang lahat, sabi ni John Eric. Diba? Yun mga idol, yung sinasabi ko sa inyo, yung mga pinagkasabit ninyo sa liig ng mga tanso, kung napakarami niyan, tatablan pa rin kayo ng kulam kung walang bisa yan. No? O tatablang kayo ng kapahamakan, lalapit pa rin ng kapahamakan sa inyo. Kasi unang-una, hindi naman natatakot ang kapahamakan sa mga imahe. Natatakot ito sa bisa ng gamit. Pakakatandaan ninyo, bisa ang pinakamahalaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo maraming hanap ng murang gamit. Bakit kayo naghahanap ng murang gamit? Kasi unang-una, madali nyong mabibili. Pero yung kasiguruhan ba? Yung kasiguruhan. Yung sigurado na may bisa ba talaga yan? Diba? Aklat ni Solomon meron, may mga panggamutan yan. Ang tanong doon, may bisa ba? Kaya po tayo nagsusuot ng mga medalyon dahil sa bisa nito. Yun yung lagi natin pakakatandaan. Shoutout sa iyo, Christian Kalayag, sa kumpare ko. Naku po, hindi pa pala ako kahapon. Hindi pala ako gagawa sana ako sa kanya. Nagpapa-shoutout nga pala sa akin to. So yung shoutout nga pala kay Christian, pasensya na pare, masyado talaga akong busy. Christian Kalayag, so birthday niya mga idol. Shoutout sa aking kumpare na si Christian Kalayag. So yan, isa natin sa mga tropa na mga antingero ng Mindoro. Shoutout sa kanya and happy birthday sa iyo pare. Mabuhay ka hanggat gusto mo, mabuhay ka sa paraan na alam mo. So yan lang ang masasabi natin, ano? No, ay puspusin ka pa ng biyaya ng amang kay taas-taasan, magpatuloy ka lang sa iyong ginagawa. So, masarap mabuhay nang wala tayong natatapakan na argabyado at walang nasasagasaan. Maraming mas tumatangkilik at naniniwala at nagtitiwala sa atin. Napakaraming peke ngayon sa Lazada. Yes, hindi lang sa Lazada, pati sa Facebook, pati sa TikTok. Peking commander, peking maestro, mga diluk-luk, nagkalat yan. No? Sa Facebook, medyo nababawas-bawasan na yung mga makukulit eh. Hindi sila makalaganap sa Facebook ngayon kasi ang daming tumitira sa Facebook ngayon, natuto. Magmula nung nagla-live ako mga idol, natuto silang magsalita sa kanilang ipahayag yung kanilang mga nararamdaman dun sa mga diluk-luk na tinatawag natin o mga master sardines, master eskinol, no? Mga master na yan. Natuto na yung ibang mga antingero na magsalita sa social media. Kaya natatakot na rin magsalita yung mga dahil mapapahiya sila. Marami na rin mga matatapang na content creator ngayon na magsalita o ipahayag yung kanilang mga damdamin o kanilang mga saloobin. Tapos ngayon mga idol ganito. Paano ba natin susuriin ng isang gamit? Unang-una,
alamin mo kung legit yan. Baka mamaya, scammer lang yan. O kaya naman, kung hindi scammer yan, baka mamaya yung binibentang gamit niyang gaya-gaya lang. Nakitang nagbebenta si ganito, nang kumikita na, nagbebenta din. Ang importante dyan, Bisa, walang masama sa nagbebenta. Hindi ko tinitira yung mga nagbebenta, no? Hindi ko tinitira yung mga nagbebenta. Kasi kapwa akong mga nasa spiritual yan. Kaya lang, kung kayo yung mga baguhan sa spiritual at nagbibenta kayo ng mga medalyon, sabihin ninyo yung totoo. Kung hindi nyo pa nakonsagrahan yung mga medalyon, para iyan, mailapit nila sa mga manggagamot para pakonsagrahan. Kung pagbebenta lang ang kaya nyo pang gawin. O kaya naman, wala kayong mga dasal na ipapakain dyan, sabihin ninyo. Hindi yung magsisinungaling kayo, ay, nakonsagrahan ko na yan. Ay, hindi pag sa akin ang galing, sa akin nabili. Hindi mo na kailangan debosyonan yan. Wow, ang galing. Sana all. Sana all, may kakayahan na ganun. Either meron naman talagang medalyon na hindi mo na kailangan pakainin ng dasal, pero yung lahat ng gamit na tinitinda daw niya, ay hindi na daw kailangan pakainin. Sana all, may ganung kakayahan. Ano? So, iyon. Sa mga imahe ng mga nakaukit dyan, automatic yan, yung mga medalyon na yan, may mga dasal talaga yan. James Carl Mangubat, shoutout sa iyo, yung presidente natin ng Hunter, Laguna. Shoutout sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Sino ba to? Aldi Baguio. So, ayun, tuloy natin mga lods, ano? Then, kapag ka sinabi iyan na pang-protection, tignan ninyo yung larangan na sinasabing salitang protection. Ibig sabihin yan, dapat kayong maprotektahan. Pero kung baliwala, sayang lang. Yung ipinambili nyo. Then, isa pang masasabi ko mga idol, sa spiritual, kung sila yung nagtitinda ng mga pamproteksyon, ika nila, tapos sila naman may mga tama ng kulam at barang, ano pang silbi nun? Tama yan pare, okay lang maglimos ng gamit kung may bisa, pero kung magpapalimos lang ng gamit na peke, na wala pang bisa, ayun, sapul ka na naman kayo dyan. Sarap. Ano to? Karkarin ng mga yan. Huwag ko lang mahagip. Sagasaan na kayo. Idol, bago naman po akong bibigay sa'yo. Ay, salamat James Carl. Carl, huwag mo kakalimutan yung bayag ng kampana. Talagang yun lang ang ihiriting ko sa'yo na isang importante rin para sa akin. Umaalog ka mo yung bayag ng kampana na sa'yo. Kakaiba yan. So, huwag ka mag-alala, papalitan ko rin yan. Kung wala ka pa nito, 20 years old na anubing, bibigyan kita. 20 years old na to, bibigyan din kita niyan. So, para pag nagpagawa ka ng krus na imahe, meron kang kahoy na nakatabi. At yan, bihirang-bihira yan. Nakaraan, may mga binigay din ako sa inyong mga kahoy-kahoy. Ingatan nyo yun. Kasi bihira tayo makakuha nun. Ito, aksidente lang dinala to dito. So, yun lang ang maipagkakalob ko sa'yo kasi gumagawa ka rin naman ng medalyon. Pag-aralan mo na rin magkasa. Pag-akyat ko ng Banahaw, baka Sabado, akyat ako ng Banahaw kasi wala naman daw pupunta dito. Kita tayo, James Carl, sa Banahaw. Banding tayo doon. Yan mga idol, hindi lang isang bilang presidente, parang anak ang turing ko dyan. Napakabait kasi niyang tao na yan. No? So, bihira akong magturing ng ganyan sa tao. Yung parang anak-anakan mo na. May asawa na rin yan, may pamilya na yan. Pero para sa akin, hindi lang kapatid yung turing ko sa kanya. Dahil napakabait. Tsaka napaka-low profile. Meron pang isa. No, may isa pa na taga Batangas. Na napakabait din. Then gusto kong niyayaya niya ako sa mismong bahay niya. Bahay niya na may multo. Sinaunang panahon. Gawa sa kapis na bahay. So, mga bahay ng Kastila. Then, iyon, isa pa sa mga titignan ninyo para sigurado kayo, background check. Sa mga mahihilig dyan, bumili ng mga pampaswerte, real talk tayo ulit. Puro real talk tayo ngayon kasi lumalaganap na naman. Dati bawas-bawas na eh. Wala na tong mga pindeho na to eh. Mga nagkandawala na to. Pag nananahimik tayo, hindi tayo tumitira sa Facebook.
magliliwaliw na naman tong mga to eh. Marami na naman mga maloloko eh. No? Kaya kailangan patuloy tayong siwatain yung mga yan. Kasi hindi lang naman mag-isa ako. Mag-isa lang naman ako nagsasalita dito. Pero kayo, nagko-comment kayo dyan, di ba? Alam ninyo kasi na totoo na kailangan talaga masiwatay ang mga yan. Dahil hindi para tayo lang ang mabentahan, kundi para makabili sila ng mga gamit, ng mga legit talaga na may visa at talagang totoo. Yun lang ang masasabi ko. Hindi lang gamit ko ang legit. Marami dyan, oh, mga nanonood dyan. Oh, mga legit din mga gamit yan. Mga naglilimusan yan. Pero isa lang ang pagpapaliwanag namin sa spiritual. Pag nasa spiritual ka, doon ka sa totoo. Hindi yung puro kakupalan mga pinaggagawa nitong mga to. Sa mga hindi sanay sa akin, pag naririnig nyo yung ganyan salita ako, masanay na kayo. Mas magandang maging kaibigan nyo yung prangka magsalita kaysa dun sa mga plastic na nakangiti sa likuran ninyo. Salamat marami na po, gabayan, kaligtasan po, makatarungan, ginawa. Isip salita, buong katawan po. Ewan ko sa'yo. Ano pinagsasabi nito? Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pumili lang kayo ng bibilhan. Sinasabi naman ni Commander kung sino-sino. Kaming mga tunay. So, yun, totoo yung sinasabi ko sa inyo mga lods. Hindi ako nagre-recommenda na kasi sira din ang pangalan ko. Nagre-recommenda ako, manggagamot, mga nagbebenta ng gamit. Nire-recommenda ko yan. Kaibigan ko man o hindi, followers ko man o hindi, basta nakikita akong totoo yung gamit nila, dapat mong i-recommenda. Kaya yun, baka gusto nyo po, pasyal dito sa amin, dito sa Valenzuela City, dito ako. Nakatigil sa may tiyahin ko po, pasilip ko. Sa iyo mga mutya, nakaloob sa akin ng mga gabay. Kung at pag pumasyal ka dito, may bibigay ako sa inyo medalyong galing sa bukal. John Paul Pigal, Valenzuela. So going to Bicol. Try natin, Lods. Pag-usapan natin yan. Medyo mahal ang pamasahe dyan. San yung order ko, idol? Makuha ko na. Sana yung order ko, idol, sana makuha ko na. Thank you, ate. So, Arabic yung pangalan mo. PM ka na kaya, ate, song mo. So, nagbabalot siya ngayon. Nagbabalot siya. Christian, shoutout sa'yo. Meron pong Santo Niñong may bisa daw, kabalat kunat, balat at patalim. Santo Niño, hubad. Santo Niñong hubad? Aba. Ito mga idol, meron pong Santo Niño na may bisa daw sa bala, kabal kunat, balat at patalim. Santo Niñong hubad yun. Bangko. Jim Armelios. So, isa lang masasabi natin dyan, ang Santo Niñong hubad ay para sa gayuma, panghatak ng swerte, panghatak ng pera, at sa hanap buhay. Yun lang, period, tapos na. Pero bukod dun sa mga nabasa ko na binanggit nitong tao na to, na nag-comment dito, si Jim Armelios, na meron daw nagsabi na ganun. Ewan ko dyan. Baka dilulo din ang utak nung nagsabi ng ganyan. Diba, Lods? May nag-vlog. Kita ko sa Facebook, may bumili sa kanya ng gamit, tapos bumili din siya sa gilid-gilid. Sabi niya, para ipadala sa bumili sa kanya. Tayo nyo, sa gilid-gilid lang bumili. Diba? So, yun yun ang mahirap dun eh. Iba yung pag-iingat. So mga lods, kung may mga tao na nagsasabi na sila daw ay nagbebenta ng pampaswerte kay Langis Mangyan o kay Garapa, Mutya, medalyon, tandaan ninyo, pag ang isang tao nagbebenta ng pampaswerte, real talk, real talk. Sad to say, dapat swerte ang pamumuhay ng taong nagbebenta sa inyo ng pampaswerte. Walang pagkakaiba yan sa isang manghuhula na nagbibigay ng 6 na numero na tatama daw sa loto kung siya mismo hindi naman tumatama. Tandaan ninyo, parehong sinungaling yan. Kapag ang isang manggagamot daw
kung talagang real na manggagamot yan at nagbebenta ng isang gamit, kapag sinabi niya na ito, itong binibenta ko, pampaswerte, ganyang ganito, ganyang ganito. Diba? Siswertein ka kapag binili mo to. Ito sa trabaho mo, pampaswerte to. Ang pera kusa nang lalapit sa iyo, dito gaganda ang pamumuhay mo. Tignan nyo muna yung estado nung nagbebenta kung maganda ang pamumuhay niya. Tignan nyo muna ang estado nung isang taong nagbebenta kung maganda rin ang pasok ng pera sa buhay niya. Real talk yan. Kasi ako bago ako nagbebenta ng mga pampaswerte ko, ginagamit ko muna sa sarili ko. Bakit? Kailangan ko ng pera eh. Kailangan ko ng swerte. Di ba? Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng swerte. Bakit ko pa ibebenta? Gagamitin ko muna sa sarili ko. Ngayon, kapag sinuwerte na ako, kapag kumita na ako at sinuwerte na ako, at naging maayos na yung pasok ng pera at pamumuhay sa akin, baka na pwede ko namang ibahagi sa iba yung swerte na gamit ko na pampaswerte. Ganun lang kasimple yun, mga idol. Pero kung bibili kayo na nagsasabing ito, kanya, pampaswerte sa pera, pampaswerte ito, pampaganda ng pamumuhay, ito, pampaganda ng ng takbo, ng pasok sa negosyo. Maganda daw ng pagpasok sa negosyo. Ngayon, nagtanong ka, magkano po ito? Sinabi yung presyo, o 5K o 3K o 2,000. Ngayon, hindi mo binili. Aba, galit na galit, inaaway na kayo. Diba? Inaaway na kayo. Tapos babantaan ka pa, kukulamin ka, bogus ka, hindi ka naman pala bibili, tatanong-tanong ka. Kung ano-ano yung banta, kukulamin kita. O diba? Bakit siya naghahabol sa inyo? Sa akin, 1-2 salita, pansinin nyo pagka nag-chat kayo. Commander, magkano to? Sabihin ko, straight to the point, 5K, 3K. Halos pare-pareho lang naman ang presyo ko. Depende na lang kung talagang ang gamit ay napakamahal kong nakuha eh. O mahal din yung ginamit ko na materyales eh. May naabot din ako, hindi ako nagbibiro. Real talk ako magsalita, may naabot ako ng 10K, may 15K, lalo na paggawa sa mga ivory. Oh. Alam ka naman, ibenta ko ng palugi. Para na akong sira ang ulo nun. Diba? So, real talk yun. Sasabihin ko kung magkano yung presyo nung ko. Kaya lang ayoko minsan, sinasabi ko, mag-PM ka, ayoko lang ng kinukulit ako. Magtatanong dun sa comment box. Pwede ka naman mag-PM sa akin, pwede kang tumawag. Mag-PM ka, tumawag ka sa akin. Mas magkakaintindihan tayo. Kasi napupudpud yung daliri ko ka, sasagot dun sa comment box ng mga post ko. Diba? So, ayun. Sa akin, 1-2 lang pag sumagot ako. 5K. Yun lang talaga, 5 tapos K. Ganun lang. Sasabihin, ay commander, hindi pa kaya ng budget. Mag-iipon muna ako. Thumbs up. No? Yung emoji na thumbs up, yun lang. Ganun lang kasimple. Wala nang takutan. Wala nang pasakalye. Wala nang bulahan. Hindi, kailangan mong bilhin to. Kasi, nakikita ko sa'yo, no? Kausap mo lang sa chat. Nag-chat lang yung tao, nagtanong lang ng gamit. Kasi nakikita ko sa'yo, may kapahama ka na darating sa buhay mo eh. Madedisgrasya ka. O kaya naman, ng pamilya mo, may galit sa'yo. Gusto kang kulamin. O di ba mga tarantadong Hudiyo? O real talk na naman. Di ba? Sarap murahin eh. Di ko mapigilan eh. Bakit? Nakaka-bad trip eh. Kasi mga kupal sa espiritual. O. Tapos yung iba ayaw sa akin. Ayaw sa akin. Ayaw ko kay commander kasi nangaano yan eh. Bakit? Ano gusto nyo? Makipagplastikan ako sa inyo? Makipagtawanan ako sa harapan? Tapos pagtalikod nyo, tsaka ako kayo sisiraan? Di na, uy. Di ako plastic. Kaya nga bilang lang ang mga kaibigan ko mga manggagamot. Yung totoong mga manggagamot lang ang kinakaibigan ko. Namimili ba ako ng manggagamot na mayabang? Hindi ah. Aanhin mo kung mayabang yan kung totoo naman. Yabang lang naman ang meron siya eh, pero gumagawa naman. Diba? Ang dami kong mayabang na kaibigan ng mga manggagamot at antingero, taga Batangas. Ang Batangas, likas ang yabang sa kanila. Pero ba't sanay na sanay ako sa kanila? Kasi pag sinabi nila, totoo. Kahit na may halong yabang yan. Masabi na natin na yung sinasabi niya 30% na totoo. Yung kayabangan 70%, at least totoo pa rin.
'Di ba? So ganun, mas pinipili ko yung mga kaibigan ng mga mayayabang kaysa naman sa sinungaling. Ganito lang ako magsalita, malakas lang talaga ako magsalita, lalo na pag seryoso ako. Pero pagdating sa personal, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong kulitan, magsawaan tayo. So yun lang sinasabi ko mga idol. Hindi ako plastic na tao para makipagkaibigan sa mga yan. So what kung galit sila sa akin? Mamamatay ba ako? O yun lang. So what kung napipikon sila sa sinasabi ko? Magkakasala ba ako? Hindi ako magkakasala ah. Mas pabor pa sa akin ang espiritu. Dahil ang pinapaliwanag ko ay katotohanan. Hindi ako nagsasabi ng kalapastanganan sa espiritual. Gagawin ko, tatakutin ko kayo para bumili kayo ng gamit. Ang daming ganyan eh. Usong-uso yan sa social media. Nakabasa lang ng kakapranggot na lihim na karunungan, manggagamot na. O kita nyo si Black Cat. O, nung nanlalatig o. Diba nung in-interview sa umakyat ako banahaw eh. Tapos bumulong yung espiritu sa akin eh. Pagbaba ko, ayun, nanggamot na ako. Okay naman yung panggagamot ko. So lahat ng akyat ng banahaw, pagkababa, manggagamot na. Nik-nik nyo. Ilang taon nga ako tumira sa Banahaw, doon ako nag-aral, doon ako lumaki. Doon ako tinubuan ng kulot na buhok. Alam nyo na yun, kung ano yun. Pero ang tagal ko naging manggagamot. Diba? So, yun ang sinasabi ko sa inyo mga lods, Sa spiritual, yung pagiging totoo, ang tunay na kinakasihan at binabasbasan o nilalapitan ng banal na espiritu. Kahit na mayabang yung ibang mga manggagamot, nakikita ninyo, normal yun. Nagkaroon kasi sila ng kakayanan eh. So bilang nagkaroon ng kakayanan, nakakapagpabago ng ugali ng tao yun. Wag lang lalabis. Wag lang yung yabang na may tinatapakan na. So ako hindi ako humahanap ng kaibigan na ganyan. Tignan nyo, ang dami manggagamot dito. Katulad ng matanda kanina. Tanda-tanda na nun ha. Matagal na siyang manggagamot pero naniniwala ako sa iyo, Commander. Diba? Naniniwala ako sa iyo, Commander. Sipin mo, matanda yun. Dapat ako nga maniwala sa kanya eh. Kasi lahat ng lahat daw ng sinasabi ko, related talaga sa spiritual at hindi daw ako nagsisinungaling. Tsaka naiintindihan niya yung sinasabi ko dahil ganong klaseng tao siya. Kita nyo, ang tanda na nun ha. Pumunta pa rito para lang dinala sa akin ni paring Alan Waray. Dinala sa akin dito para lang makipag-usap dito. Marami lang talaga mga kupal sa spiritual, sa totoo lang. Pero namimili din ako ng kaibigan. Yung shoutout kay paring Jess Fernandez. Shoutout sa'yo, Lods. So sa akin, hindi ako madamot sa kalaman sa katuruan. Pero pag once na ang isang tao naramdaman ko, pagdating dito na hindi ko gusto ang aura mo, hindi kita kakausapin. Bastos mang sabihin, mas bibigyan ko pa ng pansin yung pagpapahinga. Pag ako may kausap at inantok ako, matik na yan. Ayaw sa'yo ng gabay ko. Pero pag may taong kausap ako, na ako pa mismo ang nag-o-open ng pag-uusapan natin, ibig sabihin gustong-gustong kita kausap, gustong-gusto ko yung aura mo. So yun lang ang masasabi ko sa inyo mga idol. Then isa pa na masasabi ko sa inyo, nung sa spiritual, ang pagiging sinungaling, tandaan ninyo, walang kapangyarihan sa spiritual yan. Niwala kayo sa akin. Walang kapangyarihan sa spiritual yan. At yung kanilang mga gamit, kapag isang tao ay sinungaling sa kanilang mga gamit, kung ano-anong sinasabing mga hiwaga, no? May mga sinasabi yung iba dyan eh. Lumulutang daw yung libro sa hangin. Yung kwentong matanda na naman. Hindi kwentong kutsero yun mga idol. Kwentong matatanda yun. May mga matatanda na nakakakuha ng aklat na lumilipad nung unang panahon na walang mga letra na hindi nakikita. Pag mahal na araw, binulat-lat yan, makikita mo na yung mga letra.
yung mga letra, makikita ninyo, mababasa ninyo. So ngayon, dahil narinig nila yung kwento, kukuha ng libro yan. Ganyan, no? Ito yung aklat na walang letra, oh. Yan, oh, walang letra, oh. Ganyan, ganyan yung tirada nila. Hindi nila papakita yan, bibilisan nila yan. Ito yung aklat na walang letra, oh. Tignan nyo, ha, bubulungan ko. Ano ba yung dasal ni Osi? Le. Paparapapa. Tsaka ano pa ba yung isa? Avatar. Pubuga ng ganyan. Tignan nyo, oh. Oh. Nagkaletra. O kaya dito nila yung sisimulan. Tignan nyo mga idol, oh. Nagkaletra siya, oh. Diba? Nagkaroon ng letra. Kanina wala, diba? Nung binulatlat natin. Walang letra kanina. Kupal. Ikaw ba naman ganyanin mo, eh? Ganyanin mo, eh. Saan ba letrang makikita mo dyan? Diba? Ginaganyan nila, binibilisan. Hindi mo makikita talaga yung letra pag binilisan yan. Diba? Ang lakas mangupal niyang mga yan, eh. Magic. Oh, wala letra, diba? Bubugahan ko. Kupal. Ganyan. Mga ano nila. Ayan, nagkaroon ng letra, oh. Diba? Mga tarantaduhan yung mga yan. Ngayon, pinagloloko nila yung tao sa mga kalokohan nila. Gagawa ng maikling video. Nakuha daw, lumilipad. Gumaganyan-ganyan dun sa akin. Pag nagkwento pa yan, may ano pa, may with action pa yan. Gumaganyan-ganyan daw yung ano, eh. Gumaganyan-ganyan yung ano, libro. Parang paro-paro. Lumilipad, oh. Putyang gala kayong utak nyo yata, mga lumilipad, mga pendeho kayo, makabenta lang kayo, eh. Diba? Tawa kayo ng tawa dyan. Kasi, magician, eh. Bibili ko sa Lazada ng kiskisa ng posporo. Papakitaan ko kayo ng magic nung nakulong. Marami na naman tayong followers ngayon na ano, hindi nakakaalam nun, eh. Tapos yung medalyon, gaganyan, eh, no? Ako lang ang nakakagawa sa medalyon na napapausok ko yung medalyon. Tignan nyo. Muusok, kita mo, muusok. Anak ng weteng. Hindi ka naman magician, alam mo, kaya ko rin yan. Tignan nyo, bibili ko sa Lazada ng kiskisa ng posporo, susunugin ko yung lalagay ko dito yung pinaka moist, yung nagmo-moisture yun, eh. Nandito yung moisture. Tapos pag kiniskis mo, usok talaga yan. Tignan nyo. Mga abnormal. Oy, hindi ko babanggitin pangalan mo ngayon, tokmol ka. Tigilan mo yung ginagawa mo. Hindi ko babanggitin pangalan ng account mo. Hindi. Bigyan kita isang pagkakataon. Pag hindi mo binura yung video mo, si Pando, binanata na namin ni paring Nick Banayo. Dahil dyan sa ginagawa niyang pa-magic na yan. Ang spiritual, hindi magic, ha? Hindi magic. Huwag mong gawing tanga yung mga nanonood. Pag di mo binura yung video mo, babanatan kita bukas. Maniwala ka sa akin. Babanatan kita, manggagamot ka pa naman. Manggagamot ka, ha? Idol pa ang tawag mo sa akin, pero itigil mo yan. Babanatan kita bukas, maniwala ka. Popost ko talaga yung pangalan mo, tsaka yung account mo. Delete mo yung video. Andiyan ka, nanonood ka. Nakalagay, watching. Andiyan ka. Kitang-kita ko dyan, watching, yung pangalan mo. Magiging watching ka sa akin, tignan mo, burahin mo yung video mo. Ha? Yun lang may papayo ko sa'yo, manggamot ka, magbenta ka ng mga gamit mo, huwag mong blagyan ng hokus-pokus. Hindi po tayo magikero, idol. No, hindi tayo magikero, mga manggagamot tayo. Manggagamot, kung ika mo nga, minsan sinasabi mo sa vlog mo, manggagamot ika mo ng liwanag. Liwanag, ba't sinungaling ka? Ba, tigil mo yan. Nakikita ko, nanonood ka dyan, watching. So, pag hindi mo dinilit yung video mo, babanatan kita, tignan mo, ubos yung followers mo. Maniwala ka sa akin. Ako, hindi ako nang babanat ng mga matitino. Totoo yun. Pag sinabi kong imas report ka ng mga follower ko. Promise. Wag mo delete bukas yan. Bibisitahin ko yung account mo. Hindi ako siga sa spiritual. Totoo, hindi ako siga sa spiritual. Kaya lang, ayoko ng mga ganyang pinaggagawa ninyo, mga balasubas kayo. Okay, tinuturing mo akong kaibigan, tawag mo sa akin, idol, tawag mo sa akin, minsan gusto mo akong maging guro. Kung gusto mo akong maging guro, wag mong gawin yung kababalaghan mo, ha.
Ginawa nyo po yan dati. Ayan, tignan mo. Si Dan Troy, ginawa nyo na po yan dati nang i-booking ninyo yung isang nagpapalimos at nagpapausok ng medalyon. Oh, tignan nyo ha. Ginawa nyo rin para ibunyag sila. Oh. Tignan mo, may nagpatunay na binanatan ko yon. O tignan nyo, nasa na ngayon. Diba, bagsak? Nasa kulungan pa. Kasi lahat ng kalapastangan ng ginagawa ninyo, may kapalit yan. Maniwala kayo sa akin, may karma yan. Oh, 100%. Ganun. Totoo yung sinasabi ko sa inyo. Tigilan nyo yung pagpapausok ninyo. Hindi totoo yung mga pausok-pausok ninyo. Alam mo, ang totoo, yung nagpapatalo ng apoy. Sige nga, yung apoy, palipatin mo sa kabilang kandila. O, pag nagawa mo yun, mabibilib ako sa'yo. Manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Binasahan ka na ng talata. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, yan ay nasa talata ng Biblia. So, yun yung sinasabi ko. Nanonood ka dyan, ha? Burahin mo yung video mo. Tignan mo. Pag maging kulo-kulokoy ka, talagang bukas, tignan mo. Iko-content kita, promise. Tigilan nyo yung kalokohan ninyo. Di ba alam magbenta kayo ng tama lang? Yung tama lang sinasabi nyo, kahit na mahal, basta totoong may visa. Ano bang dahilan? Ba't nagpapausok-pausok kayo, gumagawa kayo ng mga magic-magic dyan sa mga medalyon nyo? Hindi na kailangan yan. Kapag ang tao nagtitiwala sa'yo, tatangkilikin ka yan. Sila pa magkikwento, sila pa magpo-post. Ipo-post pa yung gamit mo. Ganito nangyari sa gamit ko nung sinuot ko yung gamit ni ganito. Oh. Galingan nyo yung pagbubuhay ng gamit nyo, yung pagpapalakas ng gamit nyo. Hindi yung gagalingan nyo yung mga kalukuhan ninyo. Kawawa yung mga bumibili. Hindi nyo na kailangan gumawa ng ganyan. Ako, hindi lang kita sinita, Brad. Hindi ako nag-comment sa'yo. Pero nakita ko yung account mo dito ngayon Nakita ko, naka-watching ka dyan Isa lang masabi ko sa'yo. Tignan nyo, mga lods. Yung nakaraan, shoutout ko kaya yung pangalan nito. Ito, pinagsabihan ko to, tignan nyo, bait na ngayon. Pangalan nito. Nag-order pa nga sa akin to Hindi porkit nag-order sa akin, mabait na. Mabait na talaga sila ngayon, yung mga rapper na manggagamot. Noon yung inaasar ninyo na tawa kayo ng tawa dun sa panggagamot nila, di ba? Di ba pinagsabihan ko? Kasi manggagamot din, sabi ko sa kanila, Huwag nyo nang ulitin yan. Ano bang gusto ninyo? Sumikat kayo sa pamamagitan ng ibabash o sumikat kayo sa pamamagitan ng mabubuting gawa ninyo? So nag-usap kami, tinawagan ko pa. Hindi ko na makita yung account. Kalimutan ko pangalan nito Dami kasing PM Tinadtad niya na naman ng mga idol. Sa totoo lang, lumalaki na yung ganito ko. Tingnan nyo. Ayun may itim. O, diba may itim? May kalyo na siya, Kalyo. Kachat-chat dyan. Ka-scroll. Ano ba pangalan na ito? Napapansin nyo pa ba yung kanilang video? Maayos na, diba? So, bukod sa maayos na yung mga video nila, naiintindihan nyo na yung klase ng gamutan nila. Nawala na yung No, pati yung account nila nawala na. Ito si Maestro Milagro. O, di ba ito yan? Maestro Milagro Master. O. Ayun murder sa akin yan, Ano? Natanggap na niya. Order daw siya ulit. Nag-ipon lang daw siya ng pera. Na-order sa akin na ito, inabot ng 11,000. Ito, in-order niya, Lod, Tapos marami akong binigay na free sa kanya. So, in-order niya 2 medalyon na tanso. Ang gawa sa Kalis at Kampana. Tignan niyo yung free, ang dami, May diklay.
Mahal natin yung mga manggagamot na kaibigan natin eh. 'Di ba? Basta wag lang silang pasaway. Kasi pag nasira sila, pati tayo sira din. So ganun ako makisama sa mga kapwa ko manggagamot. Basta halimbawa pinagsabihan ko, nakinig. Idol, papagawa po ako sa Wednesday po. Sana marami pong mag-order. O yun, papagawa daw si James Carl Mangubat ng medalyon. Yan, nag-aano rin siya. Kung gusto niyo mag-order, ang sangkap din niya, Kalis Campana. Alan Pinduko. Oy, Pinduko, late ka na. Saan ka galing? Nakapagdigma ka na naman nata sa mga aswang. Ano ba yung pangalan ng Pinduko sa palabas dati? Siniwalat na yan dati ni Sir Nick Banayo. Ang pagpapausok ng medalyon na yan eh. Ngayon, meron na naman kupal na gumagawa. Ay, sabi ni Ricky Martin Sarion. Dalawa halos kami ni paring Nick na gano'n yan. Magkasunod lang kami na siniwalat namin. Kasi pareho kaming visit dun sa tao na yun eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag hanggat wala namang ginagawang masama ang isang manggagamot, di namin pinapakailaman. Suportahan pa namin kayo. Kaya lang kung nakakapirwisyo na kayo, nakakapinsala na yung mga pinaggagawa ninyo, it's enough. Tigilan nyo na yung pag-spiritual kasi hanggat nandito kami, hanggat buhay kami sa spiritual, hindi kami papayag. Kahit nakulubot na mga balat namin, hindi kami papayag na babuyin yung spiritual. Ang spiritual, para lang yan sa mga taong totoo sa kanilang mga sarili, hindi sa mga gonggong na nagsilabasan. Kaya nga si paring Nick ayaw na manggamot eh. Ganda na itong mga post nito. Alam nyo ba, hindi lang sa mga kahit sa ibang mga mga nagpo-post, nagagandahan din ako sa mga post nila, mga pinopost nila ng mga kakaiba. Ito, hindi ko lang sabihin kung sino. Yan, ang ganda rin ng ahas na magkagatan, no? Legit yan, basta ganyang kulay. Ahas na naging bato na nagkagatan. Pag ganyan ang kulay, hindi kulay bato, hindi yan. Dapat ang ahas pagka namatay na nagkagatan, ganyan pa rin ang kulay. Mukha pa rin siyang ahas. Hindi ko lang mapindot eh. Something went wrong daw sabi oh. Something went wrong yung usok mo. Oh, something went wrong talaga. Ayaw magpakita. Nabibilib din ako sa mga post ng ibang mga manggagamot, mga mag-aanting. Basta nakita akong legit. Minsan nagtatanong pa nga ako magkano presyo eh. Nagko-comment ako eh. Pero pabulong naman sa akin kung magkano yung presyo niyan. Baka kaya ko kako. Kasi gusto ko rin magkaganyan. Meron din ako mga gamit na mga binibili sa mga kapwa ko manggagamot. Wala naman akong pakialam doon kung legit na nakonsagrahan o hindi. Kasi nagkukonsagra ako eh. So ganun ako. Wait lang, magchat-chat lang ako. PM, baka maunahan ako eh. PM Lodge. Gaya niya, bumibili din ako ng mga gamit. Ayan o, tignan nyo, sino ayaw niya mga ganyan. Diba? Antique. Yung mga pinipili ko na mga gamit. Kayo, kung meron kayong mga ganitong made in Pakistan. Kung may mga ganito kayong mga gamit, ipakita nyo sa akin. Kung gusto nyo makipag-trade ng gamit, trade tayo. Diba? So yung iba, yung may mga kampana, yung iba nagpalit dito. Meron akong kampana, tsaka Kalis Commander, palitan mo ng gamit. Sige, akong bala. O, pamili ka. Mamili ka kung ano. Nakita nyo, idol, yung sa mangyan na pagong na naging bato? Sinong mangyan? Sinong sa mangyan na pagong na naging bato? Ano itsura nung Hindi siguro kasi pag sa mutya, hindi ako ganong nag-ano ngayon. Hindi ako ganong naghihilig sa mutya ngayon. So mahilig ako sa mga gamit ng mga antigo. Gagawa kasi ko ng museum, mga idol, maliit na museum. So gagawa ako tapos lalagay ko dun lahat ng mga gamit. Iipon lang ako ng budget. Inuuna ko kasi magkaroon ng sasakyan ulit. Hilig ko sa sasakyan, no? Dami ko na sasakyan. Hilig ko kasi sasakyan ulit.
So, actually, yung motor ko nga rito, nakatambak na yung motor ko eh. Tapos, yung isang sasakyan ko, hindi ko rin nagagamit. Lagi kong nagagamit si Mazda. Tuntua ako kay Mazda kasi ang daling isingit. Napakatipid sa gas, pero napakatulin. So, yan mga idol, yung gagawa tayo ng National Museum. Tapos nga pala, naligaw na tayo sa kwento. Ito yung mga available natin. Hiramin ko muna to. Yabang oh, naka heavy duty oh. Ay, Japan surplus, 'di ba? Heavy duty. So yan yung isang gamit natin. Ito yung yung binigay sa atin. So yon sa mga naghahanap ng tunay, legit na mutya ng bigas pagmasdan ninyo. Ito'y pinabebenta lang sa akin pero tunay yan, inuri ko yan kung talagang tunay. Mutya ng bigas, yan, pinabebenta sa atin. Magkano ang benta niya? 2,000 ang benta nung nagpapabenta. So nag-abono na ako, sabi ko bayaran mo na lang ako pag may bumili. Etong frame, akin yan, tsaka tong stainless. Tapos, yung Kraken na lalagyan, ito ay nakaagamot ng sugat. Ano mang uri ng sugat, wag lang yung sugat ng misis ninyo kasi pag naghilom yun, tiis-tiis kayo dyan sa tinatawag na kamay-kamay. So, wala nang silbi yan kapag naghilom yung sugat. So, ito mga idol, gamot sa anumang uri ng sugat, yung mga sugat na nahiwa, o yung mga kati-kati, pantal na gawa ng mga elemento, o kulam at barang ng mga sugat-sugat. Legit yan, at maraming kumukuha sa atin yan. Ito yung liklay na pinakita natin. Liklay ulit. Mutya ng tubig. Anong gusto nyong kulay? Gold or silver. Ito yung bago nating kasa. Yung bago nating kasa na tinatawag na 24M. 24M. No, Magnum 24. Yan. Magnum 24. Gusto mag-order bagong kasa. Bigla akong inuntok. Ilan sila? 2, 4, 4. Tapos, Rabuelta. Yung Rabuelta ko, ito. Ito yung hulmahan yan. Diyan siya hinulma. Yung akin pinaghalo ko, may kalis at kampana, tsaka may langis kasi ito, kaya ganyan yung kulay, nilalangis ko siya. Dahil dito, kasi ito kailangan lagi mong ilangis yung dignum para hindi siya magka-crack. So, nadadamay siya. Ayan, naging ganyan yung kulay niya. Kulay libag na, kawawa naman. Then, ito, Kristong Sinukuan at Sagrada de Familia. No, pampamilya yan. Tapos sinukuan, kung meron sa inyo mga umaaway-away, na matigas ang kalooban, so yan. Tapos ito yung bagong kasa natin. O, diba? Mother and Child. So, hindi pa siguro tayo nakakita ng Mother and Child. Then, ito naman yung tinatawag natin na si pangalan nito. Nagkalituhan na. Pangalan nga pala nito. Ito kasi kinuha ko lang yung kopya niya kay paring kay paring Ariel Magsino. Dolores. Ayun, Dolores. Tapos ito naman yung kasa ko rin. Tignan nyo tong kasa ko, napakaganda na ito. Ito dati na tong kasa. Krus, yung Kristo na muling nabuhay. Tapos 4 ebangelista, yan yung 4 na anghel. 4 na sulok ng mundo. Ito yung likod. Ayan. Yung nanggaling sa... Kung bakit ganyan yung itsura niya, mababaw lang. Yan talaga yung pagkakahulma niya, mga idol. Kasi antigo yung kinopyahan niyan. Pag mga antigo, mababaw lang talaga. Hindi ko na binago. Kung ano yung kinopya niya, yun na rin yun. Kasi pag nilaliman natin ito, hindi na siya magmumukhang antigo. Diba? Mukha na siyang kupas. So, yun ay nanggaling ng Italy, yung pinagkopyahan nito. Kaya... may pinalilimusan ako sa tunay yung hubad. Mag-PM ka. No, PM ka kung mag-order ka, doon na tayo mag-usap. Tapos ito naman yung tinatawag na dragon, kaliskis ng dragon. Na tinatawag ng mga inchik.
Ayan, kaliskis ng dragon para sa negosyo, proteksyon, yung mga nakakainggitan ng mga matitigas ang kalooban. Kasi ito naman mga idol, yung mga takaw aksidente, nadidisgrasya lagi, no, yung mga kalimot-kalimot, malilimutin. Tapos yung mga bababa ang resistensya o madaling mapagod. Ayan. Ito naman ang tinatawag na dragon tail. Ito kaliskis ng dragon. Ang tawag nila rito. Kaliskis ng dragon. Sa atin, ba tawag ng dragon dito sa atin? Basta yun na yun. May sariling dragon ng Pinas eh. Kasi ito, nandiyan ka. Dito ka. Kasi ikaw ay, ano ka eh, hindi ka naman. So, ayan. Pag mag-order kayo kasama, lalagyan, kasama na yung sabitan. Lalagyan ko yan ng mga sabitan. Magmula ngayon, ang mga sabitan natin na stainless na. Ayan na, stainless. Tunay na stainless yan. So, parang pinaka-pre ko na rin yung sabitan. Rabuelta medallion. Tapos, infinitong tubig. So, silipin natin si infinitong tubig. Ayan, si infinitong tubig. Kalahati isda. Infinitong tubig. Berheng Bagamundo na hindi pa natin nakikita kung saan man. Yung Berheng Bagamundo tapos 4 Evangelista. Yan pa rin, Berheng Bagamundo tsaka 4 Evangelista. Then yung Trespico na JEH o Trespico lang ha o hininga. Yan, PM kayo sa mga nakursunada nyo dyan. Hindi to pag tumingala kayo, ayan silang lahat kumakaway sa inyo. Pili na daw kayo. So ito yung niluhuran. Meron dito, ito akin to, sapatos ng duwende. Mag-asawa yan eh. Tawag ko si Cinderello tsaka si Cinderella. Yung isa kasi mga idol, babae. Sapatos ng babae, yung isa sapatos ng lalaki. Yan. Hindi ko ito binibenta. Hindi rin tayo makapagpakopya niyan. Hindi daw kaya ni pare. So yan, PM lang kayo sa gustong mag-order sa atin dyan. At naubos na yung sangkap dito. Ubos na. Ito na yan mga yan. Dito marami-rami pa yung sangkap na uubusin natin. Hintayin natin. Meron pa kay James Carr na pagkakalob sa atin na kampana eh. Pagka pinagkalob sa atin, paggagawa tayo ulit. Ito mga idol. Available. Hayahay. Santo Ninyong Hayahay. Hubad. Kasi yung naghahanap ng Santo Ninyong hubad, ito yung Santo Ninyong hubad natin. Yung nag-comment yung kanina. Meron nakatungtong sa bungo. Nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan ng tao. Balasik na may bungo. Santo Ninyong formal. Yan. Dito, meron pang yan. Basta yun na yun. Ang dami dito. 7. Tapos Santo Ninyong bukas palad. Yan, sa mga gustong swertehin pala rin para sa pamilya. Para gabayan ng inyong mga anak. Magkaroon ng gabay. Na Santo Ninyong gabay. Ito ka, ang dami natin Santo Niño pala available, naghahanap. Ito naman yung Sacred Heart. Ito, wala pa siyang puso. Wala pa siyang puso kasi hindi ko pa nalalagyan mga idol. Ito, Santo Niñong may baston. Oh. Halos lahat ng klase ng Santo Niño meron ako. Mahilig ako sa Santo Niño eh. Kasi ako si Ninyong Gala. Ito pa. So yan. Dami. Kalkal tayo sa baul. Ito, pampipre ko na lang sa inyo to. Dami tayo niyan, mga pampre. Yung iba ginawa natin. Ito, wala pa siyang puso. Ito nga pala, tatabi ko pang personal. Yan mga idol. Ito yan. Pag tingnan nyo, may orasyon sa ilalim. Ito siya pag nagawa. Nabubuksan yung kanyang puso, pwede nyo lagyan ng mutya o orasyon sa loob. Napakagwapo niya, di ba?
Gwapo-gwapo. So, ayan, kapag ka kayo ay mag-order niyan, PM lang. Ito, PM kayo. Pasado to mga idol. Pasado. Sobrang pasado. Promise. Maraming gustong kumuha sa atin. Ito, pampaswerte. Oh. Pampaswerte. Gumamela Celis. Na meron tayo na walang iba na gusto nilang gayahin. Hindi nila magaya-gaya. Ito. Ilang beses na itong pumasa. Kasi James Carr, tinesting na nila James Carr yan. Ito, may mga tumesting na rin. Ito yung first version. Ito talaga marami ng tumesting. Ito, konti pa lang tumesting. Pero puro pasado. No. So, itong tindi ng kabal nito, mga lods. Tindi ng kabal sa katawan nun. Dito, ayan siya. Ito, wala pang nag-order sa atin. Anima sola lang hininga. May trespe ko siya sa ulo. Wala pa nag-order niyan. Kung ano yung magaganda, hindi nila trip yun eh. Ito pa, isa sa magagandang gawa natin. Yan ang pagkabuhay. Araw at buwan, hexagram na may mata. Pagkabuhay. Jesus Rexum Deum. Yan yung ibig sabihin ng JRD. Lagi nyo nakikita yung JRD. Yun ang ibig sabihin nun. Puso lang infinito. Infinitong espiritu. Kasama yan ng hangin, lupa, tubig, apoy. Ito naman. Napagawa nga ako ulit. Wala pa akong kopya na naman na pansarili nun. So yan, basta pa kung ano yung gusto nyong orderin, mag-PM lang kayo. Tapos kanina marami na sa akin nagpatingin mga idol. Kung tunay ba daw yung mga nabili nilang ivory. So sa tatlong nagpakita, sa nagpakita sa atin ng ivory, no? Kanina may nagpakita ivory. 7 sila. 7 ang nagpakita ng ivory sa atin na nabili nila. Alam nyo pumasa, 2. 2 yung tunay na ivory, mga lods. Kagulat nga sila sa akin eh, galit na galit. Aawayin nila yung nagbenta sa kanila. Babalik daw nila yung pera kung may babalik pa nila. Mahal, 15,000. Yung isa, 10,000. Utragis yan. Okay lang sana, ganun ang presyo. Basta tunay. So, eto mga idol, eto ang legit na ivory. May kausap ako kanina, nagtanong din. Tingnan nyo, nagbebenta to ng ivory ha. Nagbebenta siya ng ivory, nagbebenta ng mga gamit. Walang iba kundi si Arlene Buhaktin. So sinabi ko naman sa kanya, i-content ko siya eh. Hindi para siraan, kundi para patotohanan na yung kanyang gamit ay totoo. So ito ang conversation namin. Hindi ko lang nagustuhan dito kasi nilagyan niya ng glowing in the dark. Ang pangit naman. Nilagyan. Sabi ko mawawala yung quality niyan. Kasi sabi ko, ito yung tama. Ito yung tama mga idol. Tignan niyo yung kulay. 'Di ba? Ivory talaga. Kulay pa lang. So ito yung kanyang pitcha. Tinanong niya, "Morning kuya, napanood ko live mo kagabi. Yung sa akin kasi swap lang ng bola, antik daw. Tunay kaya yun? Baka mamaya benta ako ng benta, fake na pala." Tignan nyo nagbebenta to. Concerned siya sa kanyang mga customer. So taga Mantbanahaw to. Magiging kumare ko na to kasi nanganak na eh. Tignan nyo yung kulay. Tignan nyo yung kulay Mukhang itlog ng mukhang itlog ng manok. Yan ang legit. Pinakita ko na sa inyo yung legit. Ito yung Lazada. Pinost ko na to kanina. Tignan yung kulay ng Lazada, Nasa Lazada yan. 'Di ba? Tapos yung iba gumagawa, papaukit, bebenta sa inyo. Tunay daw. Itong tunay. Legit yan mga idol. Legit talaga. Basta ganyan yung kulay. Legit na legit yan. Gusto ko nga bumili sa kanya ng isa eh. Walang hiya. Ayaw magbenta. Salbahay ka, mare. Joke lang. Kung wala na talaga paano pa natin mapipilit? So alam nyo ba na nagbayad siya ng 7K.
Tapos pinalitan pa niya ng 8 medalyon. Ganon siya nagpaluwal. Hindi naman lugi. Kikita naman siya dyan kapag napagawa niya ng medalyon lahat yan. Malaking halaga yan eh. So legit. Diba? Nakakatuwa. Pag ganyan ang nagbebenta, iaano ko pa sa inyo yan. Re-recommenda ko pa sa inyo. Kasi legit naman talaga yung kanyang mga binibenta. Patulong ko na rin sa inyo at dun sa nagbebenta. Sana ganun. Huwag na tayong gumawa ng mga kababalagan na kung ano-ano. Wala namang katotohanan. Delete lang ako. Dami ko na palang... Still watching you, Kap, sabi ni Tricia Maloles. Okay, sis. Kala ko sa Sabado na yung lakad natin, hindi pa pala. Parang nahugasan ang kulay nung nasa Lazada. O, di ba? Ang puti. Ang putla eh. O, di ba marami kayong kakilala na nagbebenta ng ganyan? Asarin nyo. Sabihin nyo, Lazada yan. Bola mo ng bilyar, kamon. Sa Lazada lang yan. Binulgar na kamon ni Commander Leon yung mga katarantaduhan nyo. Nakakaawa kasing bumibili. 15,000, 10,000 eh. Hindi ka maawa. Hindi ko sinasabing sa akin lang kayo bumili. Sa akin lang legit. Hindi ganun. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Sa akin lang. Wala oxygen ko mga lods. Oxygen. Oxygen muna tayo. Sa akin lang mga lods, sayang yung 10,000 nyo at yung 15,000 ninyo. 10 to 15 to 20k. Sayang lang. Bibili kayo ng ganyan lang. Kung ganun rin lang naman ang kalakaran, turuan ko kayo. Halimbawa, no, wala talaga. Bibili ka sa Lazada ng pyesa, ng bola, tapos pabiyak mo, ipaukitan mo, pagawa mo doon kila Marjon, okay lang yun. Di ba? Pansarili mo lang naman eh. Pangsayo lang naman eh. At least, mura lang. Magkano lang yung ukit? Sabi na natin ng 5,000 yung ukit. Tapos yung 5,000 ukit na yon, yung ano mo, magkano lang yung... Ngayon, nagtaas na oh. Alam nyo ba kung bakit tumaas to? Kasi mabili. Dati, 65 pesos lang yun nung tinignan ko sa Lazada. Tapos inuri ko. Nag-order ako ng isa. Hindi naman siya ivory. Ayun oh, nandun oh, sa taas oh. Hindi siya ivory. Kaya hindi ko ginawa. Sinubukan ko lang kung ivory talaga. Oh. Bali dalawa yon, biniyak ko yung isa. Hindi ivory. Di-display ko na lang dyan. Hindi ko na ipinagawa kaysa manloko ko ng tao. Real talk, kaysa manloko ko ng tao. Kaya ko naman kumita kahit na maglabas ako ng puhunan na malaki. At least totoo ko sa sarili ko. 137.97 na ngayon, no? 137. Dati, 65 lang yung hinayupak na yan, no? 65. Kasi, maraming bumibili. Ginagawang medalyon. Ivory daw, ivory. Tas bebenta ng 10,000. O yan, ka-ivory nila. Bebenta ng 10,000. O magkano yung tubo nila sa 10,000? Yung paukit nila, kung 5,000, di 5,000 tubo nila. O, di ba? Ba malupit? Depende pa yun sa ukitin, 5,000 o 3,000. Ganun lang, no? Naglalaro sa 5,000 o 3,000. Pang paukit niyan. Laki ng kita nila. Kung 15,000, din laki ng kinita, oh. Payamanin nyo. Payamanin nyo yung mga ungas na yan. Magpaloko kayo. Total, kayo naman lulukoyin, hindi naman ako. Tignan nyo pagka, eto, pinaukit ni Mare, oh. Yan, oh. Tunay na ivory. Yung loob niya, ano yung tsura ng loob niya kapag ka naukit? Ayan, oh. Sobrang antigo na nito. Sobrang antigo na yan. Tapos sunugin nyo, mga lord, sunugin nyo. Tignan nyo, magtututong-totong, parang plastic. Yang sa Lazada na yan. Kahit nga ito, yung bola na to, pag sinunog ko to eh. Ang bantot niyan eh. Sige, baba ka na, utol. Si James Carl, baba ka na. Kahit sunugin nyo yun, yung sa Lazada na yan, magtututong. Ang ivory, hindi yan nasusunog. Pakita ko sa inyo, ah.
Ito, ivory ng Lazada to eh. Binili ko to eh. Hindi ko na pinagawa eh. Nag-testing lang ako dati. Ito mga lods oh. Ayan, kay Lazada. Sinunog mo to. Ayan na, bantot na. May plastic. Hindi ganong makita. Ito yung itim oh. Yan oh, yung itim oh. Di ba tinablan? Oh. Bantot. Ito ngayon, itong process ivory, puting-puti yan ha. Puting-puti yan mga lods. Alam niyo yung amoy? Amoy nasusunog na buto ng tao. Amoy nasusunog na buto ng tao pero hindi siya nasunog. Ayan o. Nangitim siya pero toink. O bakit siya masusunog? Eh buto nga siya, 'di ba? Ito o, nangitim. Ang ano? Ang bantot na itong ano? Bola ng Lazada. O tandaan nyo ha, bola sa Lazada, hindi yan tunay, peke yan. O. Pagka nag-order pa kayo, bahala na kayo. Kamangmangan nyo na yan. So, eto yung mga ano, process ivory. Tignan nyo yung kulay yun, ng process ivory. Kita nyo yung kulay? Process. Kaya pag nakita nyo yung namimirata, pangalawang gabi ko na to, gagabi-gabihin ko ipapakita to. Mas kalat yun ang ikalat yung video. Para hindi sila nakakapambiktima. Hindi ko tigilan talaga yung mga yan. Nanggagaya na ng design. Ginaya yung design ko, tapos ginamit pa nila peking ivory. O di ba mga walang hiya? Kakapal ng mga mukha nitong mga to. Nagnakaw na ng design. Gumamit pa ng peking materials. So, lahat na peke. Diba? So, kayo kawawa dyan, mga lods. Tsaka maawa kayo sa iba. Kung gusto nyo makatulong, ikalat nyo tong video na to. Share nyo. Para maraming matututo, maraming magugulat. Ito, ivory to. Yan, tignan yung kulay, oh. May ukit pa, oh. Mga ivory. Yan yung mga legit. Yan, hanapin ninyong mga klase ng mga gamit. Kahit na mahal, kahit sabihin mong binili ko pa ng 20 mil hanggang 30 mil yan. Wala akong pakialam, basta legit. Diba? Kasi ganun yun eh. Hindi ka manghinayang kasi tunay. Ganito. Pag inukit nila yan, 10,000 na yung kalahati. 3 magagawa mo dito eh. O 15 mil, sabihin na natin 15 mil. Ilan yun? 45,000. 45,000 sa halaga nito. 45,000, 3 pag nabenta niya yung 3. Diba? Pinayaman nyo na yung mga mga gunggong. Diba? Siguro kung nanonood ng video ngayon yung tinutukoy ko, yung hiya ka na sa sarili mo, no? Mga kababalaghan mo. Visit ka, manggaya ka pa ng design, di kita tigilan. Kaya ako lang naman pinag-initan yung mga yan, hindi ko dapat ilalabas yan. Hindi ko sasabihin, hayaan ko lang sila. No, bukod sa nakakakonsensya, nakakainis pa. Nakukonsensya na ako nakukonsensya sa pinaggagawa nila, sa mga niloloko nila. Paano kung followers ko yung maloko nila? Oh. Paano kung followers ko? O di nagkandaletse-letse na. Hindi ako papayag nun. Tapos, problema pa, ginaya pa, no? Dinakaw pa yung design ko. O di, sige, ginalit nyo ako ha. Di, tapos ang kaligayahan nyo.
Bagsak yung mga hanap buhay nyo, mga kuneho kayo. So yun, dapat iwasan natin makasagasa ng iba. Hindi yung porkit kumita kayo ngayon, gusto nyo kumita na kayo ng sunod-sunod. Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi lang ako na ano sa'yo, tukuyin ko talaga pangalan mo eh. Pero kilala nyo na yan. Binanggit nyo na dyan kagabi, di ba? Binanggit nyo na kagabi yung pangalan dyan ng kung sino yun. Nasa tawid dagat na yun. So kayo nang bahala. Kung sino man naglalabas ng mga ganyan. Naging mayaman ka nga, pero napahamak naman ang buhay mo. Mapapahamak talaga buhay niya mga yan. Kasi pag nabasa nung mga bumili sa kanila, pag napanood ng video na to, yung mga bumili sa kanila ng mga pinipeke nilang ivory, hantingin sila nun. Eh, pag di nila maibalik yung pera, nasa peligro buhay nila. Tandaan nyo, itong galing Lazada na to, hindi to ivory, kahit ipauri nyo yan, kahit ipa-research center nyo to, isa lang lalabas nyan. Matigas na uri ng plastic na parang may mga buto ng, hindi naman buto ng baka buto lang yan, mga giniling na buto ng kalabaw, o tas sinaluan ng plastic, parang ganun eh. Parang ganun siya, kasi medyo may amoy medyo amoy buto, na medyo amoy plastic, parang pinaghalo nga yung chemical. Pero hindi siya ngipin ng elepante, hindi siya ivory. So di kawawa kayo dyan. So yun lang. Kawawa yung mga bibili, kaya bahala kayo sa buhay nyo. Kaya magkakilala man tayo basta ako, totoo lang sinasabi ko, bahala kayo sa buhay nyo. Pag binalikan kayo ng mga binentahan yung pinagluloko nyo. Yan yung kagaya nung lumabas na fake na Omo na nilagay sa mga swimming pool garden bilang design at hindi siya gawa sa ivory talaga. So, yun, mga lods, yun yung isang natin. Tapos, sa mga naghahanap naman ito, marami, nagpakasa na ako. Ito yung ginaya niya eh. Yung ginaya tong ivory ko, yung design ko sa ivory, ginaya niya. Ganito yung design na ginawa niya, dun sa ivory. Ganito, gawa daw sa ivory, tapos yung design ko na ninakaw nung hinayupak na yung makapal ng mukha na yung ganito. Ito mismo, nilagay niya dun sa ivory kasi laki na. Ito yung hulmahan nito kasi bola ng billiard eh, yung hulmahan nito. Tapos ganyan. Yan, ginaya niya yan. Tapos ngayon, ito din, ginaya niya. Nagpagawa din siya ng ganito. Kung tignan niyo naman yung kulay nito doon sa ivory niyang puting-puting, putlang-putlang, di mo maintindihan. Ito, gumawa rin siya ng dignum na ganito. Ginaya niya talaga yung Yahweh bracelet. Ang kapal ng mukha oh. Walang originality ang hinayupak na yun. Nagbebenta ka, wala kang originality, gaya ka ng gaya. Diba? Pala mo ka. Maya ka naman. Pag di mo tinigilan yung pinaggagawa mo, tutukuyin ko na sa susunod pangalan mo. Kahit na magkakilala tayo. Promise. So, yun mga lods, pinakita ko lang sa inyo yung mga kapal ng mukha eh. Gaya ng gaya. Naturingang magkakilala kami tapos pipiratahin pa yung gawa ko. Hindi man lang nagpasintabi na man na animal na yun na magpapaano ng gamit ko. Magkakilala naman kami. So, problema nyo yan, saan nyo kukunin yung dasal niyan, yung mga pinaggagaya niyan? Diba? Paano na kahit gawa sa ivory yan, kailangan nyo pakainin yan eh. Kasi hinulma ninyo dyan yung imahe. Ngayon, may imahe, iasan yung dasal. Diba? O di makapal ang mukha nung langgaya niyan. O, gagayahin nila. Ano papakain nila dyan? Nga. Oo, siya yun. Kilala mo yun. Tawid dagat. Kapal ng mukha eh. Gaya ng magkakilala naman kami, hindi man lang magpasintabi. Tigas ng mukha eh. Ganyan ba katigas talaga mukha mo, Brad? O wala ka lang talagang originality o walang pumapasok na design sa utak mo. Kaya makakita ka ng design ng iba, kukunin mo.
Sabihin na natin na ginaya mo yung design, hindi ako doon nagagalit, di ako doon nabibwisit eh. Unang-una, ginamit mong materyales ang nakakabwisit. Nakita mo na nagpagawa ko ng ivory na ganyan, nagpagawa ka rin. Ivory din ka mo. Eh yung ginawa mo naman ivory, bola ng bilyar na binili sa Lazada, paano naging ivory yun? Tapos ang isa pang problema nito, mga brad, ang isa pang problema nito, yung tinutukoy ko na tao na yun, bukod dun sa ivory na, peking ivory na yung ginamit niya, ginaya pa yung design ko. Ang nakakabwisit pa nito, yung nakakabili ng mga bracelet ko, sa akin nangungulit ng yung design ko. Yung binibili yung bracelet sa kanya, tas sa akin manghihingi ng dasal. Bobo! Ba't bebenta-benta ka, tas sa akin mo tuturo yung tai-tai po yung ipapakain. Yun lang. 'Di ba? Kaibigan turing tapos ganun lang pala kaya kinakaibigan mander. Hindi ko naman totally kaibigan yan eh. Kaibigan yan ng kaibigan ko. So hindi ko nga pinapansin halos yung tao na yan. Bihira ako magsalita dyan kasi alam nyo na, hindi pa niya ginagawa sa akin yun, naaurahan ko na yan siya. Naaurahan ko na magkakaproblema kami niyan balang araw. Eto na nga. Kapal na mukha eh. 'Di ba? Pwede ka naman mag-design. Pwede mo naman lagay yung trespe ko sa ganito, yung mata. 'Di ba? Nag-uukit naman siya. Ako nga, hindi ako marunong mag-ukit, pero marunong ako gumawa ng design. Nag-uukit, marunong din ako mag-ukit, kaya lang tamad talaga ako kasi unang-una tamad ako mag-ukit mga lods, mabusisi, tsaka unang-una medyo malabo na yung kaliwang mata ko. O nakakalabo din kasi ng paningin yan eh. Kaya ayoko mag-ukit. May mga inuukit din naman ako dito. Kaya lang paunti-unti. Pag sinumpong, ukit. Pag hinto. Ganun lang pag ako nag-uukit. Hindi kanya katulad na. Nag-uukit talaga siya. Namumuhunan ka tapos hindi mo kayang gumawa ng sarili mong design. Pag nakita kasi nila mga lods, maraming gumagaya. Una, ginaya yan sa Matbanahaw. Siniwata ko na yan. Sinabi ko na sa live ko. Pag nabili nyo yun sa Matbanahaw, huwag nyo sa akin nahanapin yung dasal niya na ipapakain nyo dyan. Wala, labas ako dyan. So, nung medyo tumigil-tigil na sa Matbanahaw, yung panggagaya sa gamit ko, may gumaya naman na di ba, ang kakapal ng mga mukha talaga. Bukod sa wala ng originality, ewan ko kung ano meron sa mga kukote na itong mga to. Iniisip siguro niya, malayo siya sa akin. Malayo ka sa akin, yung circle of friend ko naman, kaibigan mo rin. Hindi nakikita ko yung mga post nila. Kapag sinare yan, di makikita ko pa rin. Dapat blinak mo ko para hindi ko na nakikita. Di ba? Blinak mo ko para hindi ko makita yung mga pinaggagaya mo. Oh. Di ba? Masaya ka sa pinaggagawa mo. Tigas ng mukha mo eh. Sobrang tigas. Pwede ka namang gumawa ng sarili mong design, gagaya ka pa ng design. Hindi ko kayo nagagalit yung ginagayang design. Unang-una, parang bastos yung ginawa nito eh. Ginaya yung design, nilagay mo sa peking ivory. Oh. Nilagay sa peking ivory, tapos wala ka pang maibigay na dasal. Ano na? Nga na. Ano masasabi natin eh. Diba, mga kalokohan yung tigil nyo yan. Kasi unang-una makakarating sa akin yan. Diba? Isa lang ang mundong ginagalawan natin eh. Buti kung condom yung binibenta mo, tsaka dildo. Yan, hindi ko makikita yan kasi wala akong kahilig-hilig dyan. Kung condom tsaka dildo yung binibenta mo, then hindi ko makikita yan. Pareho tayo nasa spiritual eh. Makikita ko yun. Isa lang circle of friends natin. Tapos may sa group. Magkakasama pa kami sa group niyang mga yan. Hindi nakikita ko yung mga post nila. Ay, nako. Talaga naman, tibay ng mga kokote. Walang originality. Gamunggo na nga lang ang utak, bulok pa kalahati. Real talk ba? Sakit, no? Sabi ko lang yung totoo. So, yun mga lods, isa pang bagay na so Sabado baka pumunta ako ng Banahaw. Kita-kita tayo sa Banahaw. Sa mga gustong pumunta naman Banahaw, Saturday and Sunday nandun ako. Then sa mga
mag-order, mag-PM na lang kayo sa akin. So, hindi na natin... Commander, wag ganyan. Bakit wag ganun? Ito to lang naman sinasabi ko. Ano gawin ko? Makipagplastikan ako sa mga yan. Hindi naman ako plastic. Tama, nakakuha sa inyo ng tips, idol, kung sino man yon. Magaling commander ng tips ng pagkokopya ng ukit. Hehe. May bao ka dyan, Lods. Meron, marami tayong bao dito na walang mata. Legit talaga. Bago ko biyakin, papakita ko sa'yo na yun yung gagawin natin. Madali kasing gawin yung bao na walang mata ko, no? Yung puwet tsaka puwet, pag saklubin lang yan, sabihin bao walang mata na. Friday, Mander. Sige, Friday, punta ka rito, Brad. Kita tayo dito. So yun, mga Lods, babay-babay na, no? Tandaan nyo yung sinabi kong Ivory. Uriin ninyo mabuti. Kasi unang-unang mahal-mahal, 15 mil. Kilala ko yan, bro. Oh, kilala mo talaga yan. Kapal nga ng mukha niyan, bro. Diba? Nanggaya na, tapos ganito pa, oh. Ano na ba yun? Tumakbo na yung bola ng Lazada. Yung bola pa ng Lazada yung ginamit, sabihin Ivory. Tapos bibenta 15, 10, 20. Lah, kapal ng mukha, no? Kawawa sa'yo yung mga bibili sa'yo, Brad. Yayaman ka niyan. Pero di mo madadala sa hukay ang katarantaduhan mo. So, yun lang, no? God bless sa inyong lahat. Ingat-ingat kayo, mga Lods. God bless you more, mga idol. Bye-bye, bye-bye na.